Alam niyo yun, ang lakas ng ulan dito. Parang matatrap na tayo dito sa loob ni Isla. Dahil yung tambayan natin dyan sa labas, nako, wala na talaga. Ang lakas ng ulan. Kain na tayo ng ating simpleng hapunan. Wala talagang tigil yung ulan ngayon dito sa atin sa Pilipinas, ano? Sunod-sunod ang bagyo na pumapasok dito ngayon. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At palagi kayong mag-iingat dahil nga pagka ganitong panahon delikado talaga. Sana ay safe kayong lahat na mga kamame natin. At ngayong araw nga pala ay meron tayong panibagong biyahe na gagawin. Kahit na ganitong may bagyo at umuulan, naisipan ko na umalis na lang tayo dahil dun sa bahay natin, yung medyo malapit na poste, bumagsak. Kaya ngayon, naisipan ko na lang na umalis na lang tayo ng bahay at maghanap tayo ng campsite na pwede nating tulugan ng ilang araw dahil ang pagkakasabi nung gumagawa dun sa kuryente, hindi pa alam kung kailan maibabalik yung kuryente dun sa bahay natin. Kaya mas pinili ko na lang na umalis tayo ngayon kahit na bumabagyo dahil mahihirapan tayong nasa bahay tapos wala tayong kuryente. At least pag nasa campsite nga tayo, kahit papano malilibang tayo at marerelax tayo kahit na ganitong bumabagyo at umuulan. Saka huwag kayong mag-alala dahil yung pupuntahan naman natin na lugar ngayon safe tayo at sisiguraduhin ko na walang mangyayaring masama dito sa biyahe natin. At gusto ko lang pala i-welcome yung mga bago nating kamamen, yung mga bagong nag-subscribe sa atin. At ayun, maraming salamat sa inyong lahat at gusto ko lang kayong i-welcome dito sa channel natin. At ganito yung ginagawa natin, mag-travel at mag-explore, mag-camping kung saan-saan. Kaya ayun, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Medyo naninibago ako dito sa dinadaanan natin At nandito na nga pala tayo ngayon sa Rosales, Pangasinan. Alam niyo kung bakit ako naninibago? Dahil itong gawing Pangasinan na napuntahan natin ay puro kabukiran yung nakikita ko. Malayong malayo dun sa mga pinupuntahan natin sa kabilang Pangasinan. Yung bahaging Pangasinan na to, ang makikita nyo dito, puro malalawak na kabundukan at palayan. Kaya medyo naninibago lang ako. Pero ayos lang rin dahil syempre, ang maganda dito na-explore naman natin yung bahagi na to ng Pangasinan. Dahil ngayon lang tayo napunta dito sa Rosales, Pangasinan. At halos nasa 43 minutes na nga lang pala, makakarating na tayo dun sa pinaka-spot natin. Sa tingin ko naman kakayanin ng sasakyan natin na si Isla to, no? Medyo malubak dito sa dadaanan natin Sana lang matigas yung lupa na to at hindi tayo lumubog. Ayun ang sinasabi ko. Medyo dumulas yung gulong natin. Meron pang kalabaw dito. Tama ba, kalabaw o baka? Nakalimutan ko na naman. Go Isla. Ayun yung dinadaanan natin ngayon dito, men. Liblib siya. Pero sa tingin ko ay maganda dito sa spot na to. Ang kailangan lang natin makaahon sa part na to. Ayan, dito lang sa part naman na to yung medyo magubat sa rough road. Pero kinakaya naman ng sasakyan natin kahit na medyo mababa siya. Nandito na nga pala tayo sa
pinakapupwestuhan natin dito sa campsite na napuntahan natin. At ayan, sobrang ganda dito. Ayan lang yung bundok sa harap natin. Tapos, isang malawak na bakuran. Saktong-sakto ngayon, makakapag-relax tayo dito ng payapa at tahimik. Ayan lang yung makasama natin. Meron mga kabayo dito at mga baka at kung ano-ano na mga hayop na alaga dito. Panigurado mag-e-enjoy din kayo dito sa spot natin. Ayun, medyo umaambon na naman dito ngayon. Sana lang wag na lumakas ano. Pasok muna tayo dito sa loob ni isla dahil medyo lumalakas yung ulan. Saka kailangan ko muna ng konting pahinga habang hinihintay natin na tumila yung ulan. Alam nyo, kahit nandito lang tayo sa loob ni isla, ang ganda nung nakikita natin dito sa paligid natin. Tapos ayun, no, tingnan nyo, nagiging dark na sa part na yan dahil palakas na nga ng palakas yung ulan. Sana lang pagbigyan tayo, ano, makapag-setup lang tayo para mamaya makapag-chill-chill na tayo dito. Alam niyo ba, gustong-gusto ko talaga pag ganitong umuulan tapos nagka-camping tayo. Mas nare-relax ako sa tunog niya. Para siyang may kung anong naibibigay nga sa pagkatao ko pag umuulan na ganito at nagka-camping tayo. Kaya nga kahit na ganitong may bagyo at umuulan, talagang pinili ko na makaalis tayo para ma-enjoy natin. Ano? Saka safe naman dito sa pinaka-spot natin. Kaya dito rin yung napili natin na maging spot. Kaya kahit may bagyo ngayon, wala ba akong pangamba sa sarili ko dahil alam kong safe itong magiging pwesto natin. Ayos, nakapag-setup na tayo ng ating side awning. At ngayon ay hindi na tayo mababasa dito sa pwesto natin. Ang kulang na lang natin ay yung mga gamit-gamit natin kagaya ng upuan at lamesa. Pero ang mahalaga ngayon hindi na tayo mababasa. Sobrang nakaka-relax dito. Simula pa lang to ng video natin ha. Pero ganito na yung nararamdaman ko. Tapos samahan mo pa ng pagpatak ng ulan. Alam mo yun, parang musika sa taiga ko talaga, no? Basta kahit na anong uri ng tunog ng nasa kalikasan, gustong-gusto ko talaga yon. Mas nare-relax ako doon at mas nakakaramdam ako ng kapayapaan. Di ko alam kung ako lang yung nakakaramdam nun, ha? Pero para sa akin kasi yon. Baka yung iba sa inyo, kagaya ko rin, ha? Pagka nasa kalikasan talaga, yung mga naririnig, nakakapagpa-relax na. Tulad nitong pwesto natin ngayon, umuulan lang pero iba yung naitutulong niya sa akin Nakakampantay ko ng gusto. Ganun yung pakiramdam ko ngayon, men. Tapos samahan mo pa ng ganito kagandang view, di ba? Sa tingin ko mamayang gabi, sobrang lamig dito. Dahil, ayan, yung kabundukan ngayon dyan, nababalot ng makapal na fog. Parang walang planong tumigil yung ulan. Wala na tayong no choice kundi mabasa. Ayan, kunin lang natin itong box natin dahil nandyan yung mga upuan natin at yung ibang kailangan natin. Yan, medyo madumi pa yung box natin Alam nyo ba, hindi ko pa nalilinis yung mga gamit natin simula nung nanggaling tayo sa Atok Benguet. Kasi nga, ang Yoma Menyo, nag-edit agad nung tayo ay nakauwi galing ng Atok Benguet dahil nga pinipilit ko na makapag-upload ba tayo para mag-enjoy kayo ng gusto, di ba? Marami kasing naiinip Sabi, kailan daw ba tayo mag-upload ulit? Kaya kahit na pagod ang Yoma Menyo galing sa biyahe, nag-e-edit na ako agad. At sana nga lang, nag-e-enjoy kayo sa mga pinupuntahan natin. Ano? Para naman sulit ang pagod ng ating biyahe. Whew. Ayan, ang mahalaga, mai-set up lang natin tong upuan natin para madali ng kumilos.
Yeah. Lagay natin dito at nababasa. Nasa na ba yung lamesa natin? Nandito pala sa pinakailalim. Alam nyo, buti na nga lang, pagka uwi natin, nakapag-charge ako agad ng mga ilaw natin. Kaya ngayon meron tayong magagamit. Meron tayong mga kasama dito. Yung mga bantay ata dito sa campsite ito May mga pinupulot-pulot sila dito ngayon. Siguro yun yung mga mga bola pala na pang golf. Subukan kayo natin na mag-golf Pag naging maganda yung panahon, testingin natin. Hindi ko pa nasusubukan ang makapag-golf Para bagong experience ba. Try natin bukas. Sana lang makisama sa atin yung panahon para masubukan nga natin. Alam nyo ba? Medyo sinasamaan ako ng pakiramdam. Kasi nga yung allergy natin sumumpong. Pero mamaya magiging okay din dahil uminom naman ako ng gamot natin para sa allergy. Ayan. Diba? Meron na tayong mesa. Tapos itong isang maliit. Magkwentuhan muna tayo dito Samahan nyo muna ako dito sa ginagawa natin. Yan. Para mas makita nyo ako. Kanina medyo madilim Ngayon mas aninag nyo na ako dito sa ginagawa natin. Pagkatapos naman itong pag-setup natin ng mesa, mga ilaw-ilaw na lang. Tapos all goods na. Ito yung ilaw natin na i-charge na natin. Unahin na natin tong pangmatagalan natin na ilaw para mas ayos. Inisip ko kung magwi-wind breaker ba tayo dito Pero mukhang hindi naman siya ganun naangge dahil wala naman masyadong hangin. Tingnan natin mamaya pagka malakas yung hangin, kung sakali maglagay tayo ng windbreaker. And ilagay na natin yung ating mga ilaw para mas maliwanag. Ayos, di ba? Mas kitang-kita nyo na ako ng gusto. May napapansin ba kayo sa akin? Ha? Nagpagupit na nga pala tayo para malinis naman yung itsura natin pagka nasa biyahe tayo. Nung nakaraan kasi medyo humapal na yung buhok ko at humaba. Kaya ayun, naisipan ko naman na bawasan natin para new looks ba. Ayan. Okay na yung pwesto natin dito ngayon. Yeah. Takpan natin. At baka mabasa. Diba? Nakaka-relax na tunog ng ulan. Iniisip ko kung ano yung kakainin natin Hindi ko napaghandaan tong pag-alis natin dahil nga biglaan lang rin. Kung hindi naman bumagsak yung poste na malapit sa amin, hindi naman tayo babiyahe agad-agad. Kaya pasalamat kayo at bumagsak yung poste na medyo malapit sa amin. Kaya nakaalis tayo ngayon. Hindi ko alam kung ilang araw tayo babiyahe Malalaman pa natin. Pagka sinipag-sipag tayo, maglilibot-libot tayo. Basta safe yung mapupuntahan natin, yun ang gagawin natin para maipasyal ko kayo ng gusto. Binahan na tayo dito sa pwesto natin. Tapos yung mga gamit natin nabasa na rin. Kanina kasi biglang buhos ng malakas yung ulan. Kaya ganito yung nangyari sa atin. Pero all goods lang naman at nag-enjoy naman ako kanina. Tumambay lang ako dito sa loob ng sasakyan natin. Tapos
inayos ko nga pala yung tutulugan natin dahil ngayong gabi ay hindi muna tayo mag-RTT dahil hindi tayo makapaglatag eh. Malakas yung ulan, baka mabasa yung pinakaloob. Kaya ngayon ay babalik tayo sa simula. Gagawin natin kung ano yung ginagawa natin dati. Yung natutulog tayo dito sa loob ng sasakyan. Alam nyo, buti na nga lang, itong sasakyan natin na si Isla ay napakaraming talent, ano? Tingnan nyo ngayon yung magiging pwesto natin. Ito yung magiging tulugan natin ngayon dito. Pakita ko na sa inyo. Oh, di ba? Tapos, ayan yung magiging lagayan ng paa natin. Medyo itataas ko na lang, pero sakto naman na tayo dito. Tapos, ayan, sinamaan ako ng pakiramdam. Akala ko kanina nung uminom tayo ng gamot magiging okay ba ako, pero hindi. Ngayon ay nararamdaman ko yung panghihina ba. Tapos yung allergy ko medyo lumala. Ininuman ko ng gamot kanina bago umalis ng bahay, kaso wala talaga wala tayong magagawa. Ngayon ang kailangan natin ipahinga muna. At buti na nga lang nandito na tayo sa pinaka-spot natin. Tapos nagugutom na rin ako. At ngayon nga pala ito ang ating kakainin. Itong chicken isaw gourmet na galing kay Ninya. At ito yung uulam natin ngayon. Medyo paling yung camera natin Ilipat natin ng pwesto para mas maganda. Masyadong paling Ito pala sa tingin ko pwede nating ibabayan. Alam nyo, ngayon ko pa lang rin kilala itong sasakyan natin na si Isla. Kasi marami pa siya talagang talent. Ayan pwede pala to. Pwede siyang ibaba na ganyan. Tapos, dito tayo kakain. Para tayong may maliit na mesa dito sa loob ng sasakyan natin. Di ba? Yun ang nakakatuwa dito sa sasakyan natin na si Isla. Daming talent. Parang yung amo niya na si Yoma Men. Ayan, ito yung ating magiging ulam ngayong hapunan. Kailangan natin ng tinidor. Ngayon magkwentuhan muna tayo para may mapanood kayo. Saka sabi rin naman ng iba sa inyo, di ba? Basta nakikita nyo si Mamen okay na kayo doon. Tulad ngayon, hindi tayo makatambay sa labas dahil nga nag-uulan. Dito na lang muna tayo sa loob ni Isla. Saka yung iba naman sa inyo, kabisado na rin naman na tayo na ganito talaga yung ginagawa natin. Yung kwentuhan ba? Ganon, yung parang kasama nyo ako dito sa ginagawa ko. Medyo nauutal ako. Nagugutom na kasi talaga ako, alam nyo ba yon? Tapos hinahanap na ng katawan ko yung pahinga. Dahil nga sunod-sunod yung mga nagiging biyahe natin. Kaya siguro ganon, alam mo yon. Nararamdaman ko yung pagod, pero all goods lang naman dahil masaya naman ako dito sa ginagawa natin. Saka masaya ako pagka naililibot ko nga kayo. Ayun, kakain na tayo ng ating simpleng hapunan para maya-maya ay makapagpahinga na tayo. Sarap talaga. Alam nyo, itong chicken isaw gourmet, talagang sarap na sarap ako sa lasa niya. Buti na nga lang, meron tayong baon ngayon dahil yung mga ganitong biglaan na nagutom tayo tapos hindi tayo makapagluto dahil nga nabasa yung mga gamit natin. Buti na lang may ganyan tayong dala-dala, kaya ngayon mabilis tayong nakakain. Ang kailangan lang natin kanin, tapos makakatawid na tayo ng hapunan at mabubusog tayo kahit pa paano, 'di ba? Pagka gusto nyo nga palang umorder nitong chicken isaw gourmet, ilalagay ko sa description natin para baunin nyo rin pagka nagka-camping kayo.
pagka kayo may mga biglaang kain at nagutom kayo, madali siyang buksan. Tapos lagyan mo sa kanin, bubusog ka na. Ayan, kain na tayo. Nararamdaman ko na talaga yung yung sama ng pakiramdam ko. Palagay ko mamaya kailangan natin na inuman pa ng isang gamot bago tayo matulog, para bukas ng umaga meron na tayong lakas. Sarap talaga nito. Ang pinakagusto kong flavor, yung adobo. Yun yung tikman nyo. Pero meron pa kasing iba't ibang flavor itong chicken isaw. Kayo na yung bahala kung ano yung magugustuhan nyo. Ako kasi, yun na yung nagustuhan ko. Kitang-kita ba sa akin na hindi na okay yung pakaramdam ko? Huwag kayo mag-alala. Dahil bukas pipilitin kong maigala kayo dito. Saka para makita nyo tong lugar. Kahit anong mangyari, gagawa natin ng paraan yan. Ayan, busog na ako at tapos na tayong kumain. Ay, binuksan ko na yung ating pangmalakasan na ventilador. Alam nyo, sobrang tagal na sa atin ng ventilador na yan. Ito nasa 1 taon na ata mahigit na ginagamit natin sa bawat biyahe na ginagawa natin. Tapos may mga papasilip ako sa inyo dito. Mga sekretong lagayan ko ng pagkain. Ng sekreto daw no? Ayun, meron tayong Cheetos. Pero wala akong gana na kumain ngayon ng chichirya Siguro bukas na lang pagka medyo maging okay yung pakiramdam natin. Gusto nyo bang makita yung laman ng rep natin? Kasi yung iba sa inyo, maraming tanong-tanong Ayan, patayin ko lang yung alarm natin pala. Iyon alarm ko para sa maintenance ko. Kailangan ko na palang inumin yung gamot ko. Alam nyo, ang Yoma menu nga pala, meron ng maintenance sa high blood. Maaga kasi kung nabigyan ng maintenance. Kaya ayan, kailangan natin siyang inumin sa tamang oras. Naputol tuloy yung gagawin natin Pero papakita ko sa inyo. Teka lang. Ayan, all goods. Amlodipin yung ininom natin. Baka kasi mamaya tanongin nyo Pala tanong kayo At least ngayon sinasagot ko, di ba? Tapos ito nga pala yun. Yung ref nga pala natin, ayun yung mga laman. Meron tayong Smart C. Tapos Cacao Lat. Tapos ayun mga pagkain natin yan dyan. Kaya hindi tayo magugutom. Tapos umaandar na rin tong ref natin. Ilan yung maganda, nung nagkaroon tayo ng ref, pwede tayong magdala-dala ng kahit na anong karne o kahit na anong klaseng pagkain. Hindi tayo mapapanisan o masisiraan. Kunin pala natin tong isang inumin natin. Sa tingin ko kailangan natin tong calamansi juice na to. Baka sakaling makatulong dito sa nararamdaman natin. Sarap nito. Isa to sa paborito ko rin na iniinom. Lasang kalamansi. Maasim-asim. Ayan, tayo ay mahihiga na para tayo ay makapagpahinga na at nang maaga tayo makagising bukas para meron tayong panibagong lakas. Ayan, si Yoma Menyo ay magpapahinga na muna siguro talaga dahil inaantok na ako. Tapos ang sama pa talaga ng pakiramdam ko.
Kaya sana bukas maging okay na tayo para magawa natin yung mga gagawin natin dito. And good night sa inyong lahat. Kita-kits tayo bukas na umaga. Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Lakas na naman ng ulan ngayon dito sa spot natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Sobrang napasarap yung tulog natin. Alas 8 na nga pala ng umaga ngayon. Tapos parang ayoko pa talagang bumangon. Alam niyo kung bakit? Ang lamig dito sa naging spot natin. Kaya komportable bang magpahinga, matulog. Tapos sabayan pa ng malakas na pagbuhos ng ulan ngayon. Ayan, papakita ko sa inyo. Tapos yung mga gamit natin na nabasa kagabi, ayun, sanang nababasa ngayon. Pero okay lang naman. Buksan nga natin yung ilaw natin. Parang hindi nyo ako masyadong aninag. Buksan na rin natin to para mas malinaw tayo dito sa loob. Alam nyo, pagka ganitong nasa loob tayo ng sasakyan, alam nyo, namimiss ko si Storm. Yung sasakyan natin na Mirage G4, yung mga hindi pala kilala kung sino si Storm, balikan nyo yung mga lumang video natin at makikilala nyo kung sino ang matipunong si Storm na yan. Nung nagsisimula tayo, si Storm talaga yung gamit natin. Kaya pagka dito tayo natutulog ngayon sa loob ni Isla, nagbabalik tanaw ba sa alaala ko. Buti na lang marami kaming nagawang magandang alaala ni Storm, saka maraming adventure. Ayun, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Alam niyo yun, ang lakas ng ulan dito. Parang matatrap na tayo dito sa loob ni Isla. Dahil yung tambayan natin dyan sa labas, nako, wala na talaga. Buti na lang, medyo maluwag-luwag yung space natin dito sa loob ni Isla. Kaya kahit papano makakagalaw-galaw tayo dito. Ayun, ang lakas ng hangin sa labas, oh. Parang kailangan nating ayusin yung side awning natin. Dahil ito yung part na to, napupuno ng tubig, oh. Alam nyo, nakatagilid na yan, Hindi ko alam kung bakit ganun yung nangyayari. Napupuno pa rin ng tubig. Woo! Ang lakas ng ulan. Subukan natin i-adjust yung side awning natin. Ibaba pa natin ng gusto. Baka mamaya masira. Yan. Sobrang baba na yan. Para lahat ng tapon ng tubig nandito sa part na to. Basang-basa na yung mga gamit natin. Pero all goods lang naman. At nag-enjoy naman ako kahit na ganitong umuulan. Kasi parte talaga yun ng ginagawa nating adventure. Kaya hindi ako pwedeng mag-inarte pagka tayo inaabutan ng ganitong ulan. Pagka ganito enjoyin lang natin, di ba? Saka ito rin naman talaga yung gusto natin, yung mga ganitong nangyayari sa mga travel natin. May papakita pala ako sa iyo. Ang tibay ng ilaw natin na to, itong Swante. Ngayon ko palang pinatayan. Overnight yan na nakabukas. Kaya
All goods din talaga yung ilaw natin na yan, eh, no? Panlaban. Ito pa yung isa. Patayin na rin natin. Ayan, all goods. Tayo ay parang basang sisiw ngayon dito. Hindi ko alam kung ano yung mga pwede natin gawin pag ganito kalakas yung ulan. Pasok na ulit muna tayo dito sa loob at tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito maya-maya. Ayan, medyo lumalakas yung kulog ngayon dito sa spot natin. Inisip ko kung ililigo ba natin sa ulan to para ma-enjoy natin no? Kuha muna siguro tayo ng ano natin, simpleng makakain ngayong umaga. Magbiskwit muna tayo, no? Para magkaroon lang ng laban ba yung tiyan natin. Pagka hindi tumigil yung ulan, tayo maliligo para ma-enjoy natin, ano? Ako kasi hindi talaga natatakot pagka ganyang umuulan o maputik. Mas lalo ko bang ine-enjoy. Kaya yun ang gagawin natin. Kakain lang muna tayo ng ng biskwit natin. Sarap talaga nito kinakain natin na butter coconut na biskwit, 'di ba? Nakapangsapo sa atin ngayong umaga. Meron tayong simpleng agahan. Hindi tayo makapagluto sa labas medyo tinatamad na rin ako na ilagay yung ano natin, yung windbreaker. Kaya ang gagawin na lang natin ngayon, enjoy na lang natin tong ulan. Tara, let's i-rock and roll na natin tong malakas na ulan ngayon. Ayan, bumabaha na dito sa pwesto natin. Iayos ko lang yung gamit natin para hindi mabasa itong susi. Ayan, plinastik ko nga pala yung susi natin para kahit na mabasa tayo sa ulan, hindi siya masira. Tara, at iligo na natin to sa ulan. Samahan nyo ko. Diyan lang kayo. Woo! Sarap maligo sa ulan. Alam mo yung parang bumabalik sa pagkabata mo pagka ganito. Kasi pagka nasa ganitong edad na tayo, medyo nakakalimutan na natin na maligo sa ulan no? Kaya ngayon, dahil yung pagkakataon, maliligo ulit tayo. Tara, lalakad ko kayo dito. Ayan, isang malawak to na madamo. Tapos, ayan, yung mga makikita nyo dito sa paligid. At yung napakagandang kabundukan. Ayan. May nakita ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Anong tawag dito? Pang golf. Kasi meron ditong parang pwede mong gamitin, mag-golf ka. Dito ata yung part na yan. Kaso umuulan nga, hindi ko alam kung makakapag-golf tayo ngayong araw. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit na ganitong umuulan, pipilitin kong ma-enjoy natin yung pinaka-spot natin. Nagawa natin ng tama. Sobrang awesome. Torsik yung laway ko. Lumipad doon yung pinakabola. Grabe, parang mahilig ata tayo sa mga ganitong ginagawa. Let's go.